What's up mga chong, magandang tanghali sa inyo. Quick vlog lang tayo kasi wala lang may na-realize lang ako nung napaupo ako dito sa ating garahe at nakita ko yung dalawang motor na meron ngayon tayo. So yung isa, bagong buwan natin, kaka-vlog lang natin yan, panoorin nyo. Baka interested kayong kumuha ng ganyang scooter na loaded. Ito yung aking vlog sa ating bagong kinuha na scooter. Yeah. So by the way, parang gusto ko lang i-vlog and meron kasing pagkakaparehas tong dalawang motor na kinuha natin. Alright? So check natin. Yun, so what's up guys? Yun nga, kwentuhan ko lang kayo kasi nagulat lang din ako ngayon, na-realize ko na may similarity pala tong dalawang motor na nasa harap ko, which is itong newly acquired natin na scooter from QJ Motor na ATR 160 fully loaded, and then itong ating 400 GT from CF Moto naman. So ano ba yung similarity niyan? So syempre, kaway-kaway ang mga basher. Lahat yan, or this two vehicle is made and assembled in China. So made from China po ito mga to. Or some of the ideas na meron tong dalawang to is accompanied with of course different countries like London, England, European, di ba? May iba pang Japanese concept na kamuka. So basically, dun sa mga basher ng China dyan, isa pa rin ang sasabihin niyan, kahit ano itsura niyan, made from China pa din yan. Ang problema dun is, this year, 2024, hindi na kasi effective yung stereotyping na ginagawa ng mga tao na yan, no? So, sabihin man niyang made from China, wala pa rin siyang magawa kasi maganda talaga yung mga produkto Hindi mo ipagkakaila, di ba? For example, ito, share ko na sa inyo. This one is 400 GT from CF Moto. So, magti 3 years na yan sa akin. 3 beses ko nang naitawid yan ng Aklan. So, Bulacan to Aklan. Bulacan, Mindoro, and Aklan. Itong last na biyahe namin, medyo nahirapan ako kasi madilim yung biyahe ko ng Mindoro and yung helmet ko hindi ko napalitan ng clear visor. Pero, walang problema sa bike. Walang problema. For 3 years, straight kong ginagamit. Bulacan to Aklan. Meron din akong daily ride dito sa Commonwealth last year. And sa Skyway. So, walang problema. Nag-upgrade pa nga ako. Nagpalit ako ng sprocket from 52. Naging 48. Mas gumaan siya. And then yung kadena, gold chain na siya. So, alam mo yun, walang problema sa makina. Itong 400 GT CF Moto, kahit made from China siya. Imagine niyo nakatawid ng Aklan yan. Diba? Rat-rat ako ng Batangas, Bulacan to Batangas, tapos Mindoro, sakto lang naman yung takbo dahil di ko kabisado yung lugar. Pagdating ng Rojas, Roro ulit kami, Katiklan Port, up to Malinaw Aklan, motor ulit. So madami siyang dinaanan, rumatrat, umulan, putik, buhangin, wala namang problema. Wala naman din tirik, hindi naman din pangit ang parts. So, tingin ko talaga yung stereotyping na pag made from China, pangit. Siguro hindi na uso ngayon yun. Kasi, siguro mga 12 years ago, 13 years ago, masasabi mo pa talaga na totoo yan. Made from China, na vehicle is hindi reliable dahil insufficient funds sa parts, hindi available ang parts, walang parts sa motor, disposable ang motor. Pero that was a decade ago siguro. Kasi ngayon, tulad nito, yung CF Moto, sobrang dami ng parts na available sa market. Hindi pa nananaga yung mga mekaniko, di ba? O, shoutout muna sa Biker Toys, Chong Cesar, shoutout sa'yo. So, siya nagme-maintain ng motor ko, di ba? Daily, maintenance. Siguro, di pala daily. Actually, parang yearly na nga, na dapat every 6 months siguro or 8 months, pa-change oil ka. Ako, yearly ako, di ba? Kasi ako naman nag-change oil niyan, Pero yung mga basic ignition coil, kapag kailangan ko magpalit ng bago, new chain, sila na yan, sila Biker Toys. Palit ng brake pads bago tayo mag long ride. So in short, walang problema. Itong CF Moto 400 GT, walang sakit ng ulo guys, 'di ba? So kalimutan nyo na yung nagsasabi na made from China, pangit.
Mapadpad naman tayo sa newly acquired nating scooter from QJ Motor. Yan, na ATR 160. So ito is a new brand na dinala sa Pilipinas and handled by Bristol Motorcycle Philippines. So sila ang may hawak ng QJ Motor na brand dito sa Pilipinas. So bakit kaya na-consider nating bilhin to? 'Di ba? Kumpara doon sa leading brand ngayon sa market like Honda, Yamaha, Suzuki, 'di ba? So ano yung mga scooter na ano doon? Kumbaga bentang-benta sa masa. Ano yon? NMAX, Aerox, ADV 150, ADV 160, PCX, Click 150, Click 160. Yun, yung mga yun, di ba? Kung may nakalimutan ako, i-comment nyo na lang. So, ba't kaya hindi ko na-consider yun nabilin? Then, itong China na ATR 160 QJ Motor, yun na-consider ko. Bakit kaya? Napakasimple lang ng aking reason. Nag-research ako sa company, nag-research ako sa specifications, and then bagong labas to. So, nakita ko na mas reliable to in terms of specification wise and sa mga features, 'di ba? Kasi sa totoo lang, nakagamit na ako ng Honda matagal na, 15 years ago. Honda, Kawasaki, na big bike. It's just, wala naman problema talaga. Siyempre sa brand, nasanay tayo na yun ang unang nagamit natin na brand at nasabi nating matibay, which is kahit hindi naman talaga matibay minsan, dahil tignan mo ngayon, ang daming lalabas ang issue sa Honda Click, sa NMAX, ang daming issue, di ba? So, masasabi ko ngayon 2024, it's not all about the brand. It's all about how you interpret yung motor na kukunin mo, na kung paano siya maikibagay sa lifestyle mo. Kung kuha ka ng motor, food panda ka, at lalamove rider ka, kung ano mang trabaho mo na ginagamit yung motor mo, syempre, kung ano yung trip mong brand, yun ang kunin mo. Ano yun? Syempre, NMAX, o kaya ADV, diba? Pero it's your choice, diba? Kasi ngayon, sa panahon nga ngayon, hindi na uso or effective yung stereotyping, guys, na pag China, pangit. Kasi hindi na talaga eh. Tulad dito, China bike, CF Moto. Pero trusted ko to kahit nakapikit ako. 'Di ba? Naibiyahe ko ng balikan sa Aklan, walang problema. Lagi siyang nasa garahe, one click, one start, walang problema. 'Di ba? Tapos ito, yung bago nating kuha. Imagine niyo guys ito, yung ADV 160. Para sa akin, medyo mahal yung price niya. 160, 150, alam ko 160, 170, 180 yung price niyan. Dahil, syempre, Honda. Matibay. Pero, ang daming comment na Honda users na maingay ang makina ng ADV. Ang Honda ADV, may problema sa ganito, ganyan. Hindi man maiiwasan yan eh. Lalo na pag araw-araw mo ginagamit yung motor. Kahit pinakamatibay pang motor yun, masasira yan kung hindi ka marunong ng maintenance. 'Di ba? Lalo na kung pinapatrabaho mo siya. So, nag-check ako ng specs Honda ADV versus ito. Tapos, NMAX versus QJ Motor, Aerox versus ATR 160 QJ Motor, PCX versus QJ Motor ATR 160. So, lahat ng mga leading scooter, tinapat ko sa kanya sa specs. Wala talagang panalo. Unang-una, yung built-in navigation neto sa ATF at saka phone mirroring. Doon pa lang eh. Pwede mong phone mirror yung cellphone mo or Android phone mo or iPhone mo sa TFT mo at doon ka mag-navigate. Mayroon din siyang sariling GPS doon sa application niya. Next, yung ADV mo na 160, yung latest, naka-telescopic shock pa din. Or front suspension, telescopic pa din yung sa ADV 160. Etong ATR 160 is upside down na suspension na or inverted suspension na sa harap. 'Di ba? Ngayon, yung mga ADV users, ibang mga NMAX, Aerox, bakit sila bumibili niyan? Bakit nila kino-convert yung telescopic nila? Kino-convert nila ng inverted. Kung happy naman sila sa performance ng stock, ba't kaya sila nag-upgrade ng ganyan? Unang-una, sabihin na natin, pogi kasi pre. Pangalawa, siguro pangalawa na lang talaga to eh, yung performance paglubak. Diba sa totoo naman talaga, reality wise,
pogi lang talaga pag inverted tignan yung motor. Talaga naman eh. 'Di ba? Hindi niyo na naiisip na kapag inverted forks, mas maganda ang play sa lubak kumpara sa telescopic, 'di ba? Kasi mga latest engineered na to mga to eh. Latest parts and technologies ng nag-develop sa ganyan, 'di ba? So kaya nakikita natin yung ganyang inverted fork sa mga Honda XADV 750, 'di ba? Sa mga big bikes kasi maganda yung play ng inverted fork suspension. Kaso si Honda ADV 160 hindi naman nakaganyan. Si NMAX hindi rin nakaganyan. Si Aerox hindi rin nakaganyan. Si PCX hindi rin ata nakaganyan. 'Di ba? Nag-upgrade pa yung mga buyer. Bakit kaya yung mga bumili? 'Di ba? So ito si ATR 160 out of the box nakaganyan na siya. Naka-inverted fork na siya. Panalo ka na kagad doon. Ito pa isa. Parehas na parehas yung Honda ADV tsaka ito. Meron din siyang baso dun sa kanyang rear suspension. So nasubukan ko na yan, inangkas ko na yung wife ko dyan. At the same time nagpunta kami DRT, panay paahon dun, may lubak din. Wala namang problema, hindi naman nabali, hindi naman sumingaw, hindi naman na-disalign, hindi naman wala. Hindi mo masasabing made from China. 'Di ba? Kasi ang bigat namin, 115 kilos ako, nasa 70 kilos yung wife ko. Wala namang problema. Ito pa isa maganda, keyless din siya. So keyless entry din, tapos adjustable yung windscreen, tapos dun sa remote niya pwede mong pindutin. Meron dong button na automatic mag-a-unlock yung seat mo. Pinindot mo 'yon. 'Di ba? 8 liters na rin yung tank capacity niya sa ADV 8.1, so hindi nalalayo. Tapos yung pinakamaganda pa dito sa latest na scooter na to is ito guys, walang ganyan yung mga scooter ngayon. Adjustable brake lever. Sa mga big bike ko lang nakikita to eh. 'Di ba? Kahit sa lumang big bike ko dati may ganito. Kaya nasa isip ko noon kapag big bike adjustable yung lever. 'Di ba? Sa Zipper ko adjustable 'yun eh. Ito rin sa 400 GT adjustable dahil big bike. Sa ATR 160 ng QJ Motor, sobrang galing nila, ginawa nilang adjustable. Ito pa malupit, nilagyan din nila ng handbrake. Ang laking bagay niyan guys, 'di ba? So wala yan sa NMAX, Aerox at sa ADV nyo, 'di ba? So ngayon, kaya ako na-consider kunin to kumpara kunin yung mga yun, 'di ba? Kasi depende na lang talaga sa'yo kung magtitiwala ka eh. Pera mo naman yan, alam mo naman kung nagkamali ka o hindi mo malalaman kung di mo susubukan, di ba? So mabalik tayo dun sa handbrake. Di ba pansin mo yung mga delivery rider, minsan pag marami silang dala, nahihirapan sila mag-balance ng motor kapag pababa yung kalsada, tulad nitong sa amin, pababa yan. Siyempre pag galing ka dito sa likod ko, pataas naman yan, so uneven yung road. So yung mga riders nahihirapan talaga. May handbrake to. So di mahihirapan, hindi gagalaw yan eh. Pag hinandbrake mo eh, safety niya yun eh. Kahit pababa or palusong, paahon, walang problema basta naka-handbrake. Imagine niyo guys yung scooter na may ganyan. Diba? Hindi ako sure kung anong scooter yung may ganyan ngayon sa Pilipinas, pero sa NMAX hindi ko nakita yan, sa ADV hindi ko rin nakita yan, sa Aerox wala din, sa PCX wala din, diba? So ito yung pa yung kino-consider ko, diba? Yung ganda nun, yung lever, adjustable brake lever. Tapos ito pa pinakamalupit dyan, yung rim nya. So again, yung ADV naka-mags yun. Sino ba nagsabing pangit yung mags ng ADV? Hindi rin. Big bike ko naka-mags. Okay din ang mags. Okay talaga ang mags. Pero kapag usapang adventure bikes, adventure scooter, syempre pag adventure, pansinin mo yung GS, BMW, naka-rim sila. Veloce 500, naka-rim. Kalimitan sa adventure motorcycles is naka-rim. Bakit? Kasi rim sumasalo na yan ng lubak, ng force ng lubak. Nababawasan yan hanggang pataas hanggang dun sa rider. So, kaya naka-rim dapat. So, ngayon si Honda ADV, hindi naman siya naka-rim. Pero don't get me wrong, talagang maganda yung ADV. Kaso, yung ibang owner ng ADV, nag-a-upgrade. Nag-a-upgrade sila from mags to rim. Tama ba? Diba nakikita ko ganun eh. May binibenta pa nga yung SEC 20,000 eh. Rim for ADV 160 o rim pang ADV 160 from SEC to 20,000.
di ba? So out of 160 mo nabili or 170, upgrade ka pa ng rim 20,000. Gets mo? Itong QJ motor, wala ka nang bibiling rim or hindi ka na mag-upgrade ng mugs or ng rim. Kasi yung stock niya out of the box is rim set na version 2. Tubeless tires pa from CST. Tapos naka dual sport pa na tire, 'di ba, na CST. So nag-gets nyo ba? Yun yung mga points na kinonsider ko dito bago ko bilhin tong QJ motor na ATR 160. Yun lang. Ito pa pala na bago ko makalimutan. So syempre iba yung iba dyan na fan ng mga ilaw, di ba? Ng mga headlight, bumibili sila ng projector lights, usong-uso talaga yan. Itong si QJ motor na ATR 160, alam nyo ba na naka built-in na rin to out of the box? Yung headlight niya, projector na. By projector kung tawagin. By projector, bakit? Dalawang projector kada side. So ibig sabihin 4 na projector light yung headlight niyan. Oh, lupit, di ba? So wala yan sa NMAX, sa Aerox, sa ADV, sa PCX. Yung mga sinabi ko. Ano yun? Yung inverted front suspension, yung rim na version 2, yung handbrake, adjustable brake lever, yung projector headlights, tapos yung phone mirroring na may GPS. Oh. So syempre, dun tayo sa maganda, na busog yung specs, busog yung features doon sa pera mo. Hindi ko pa nasasama yung hybrid performance. Na ibig sabihin, yung battery na itong scooter na to is hindi kaparehas ng regular battery ng mga scooter na sinabi ko kanina, like NMAX, ADV. Kasi mas malaki yung battery nito. Ang nakalagay sa screen niya pag binubuksan mo 14 volts. Pag binuksan ko yung big bike ko, ang nakalagay 14 volts. So ibig sabihin, mas mataas yung volts niya kumpara sa regular na scooter. Kasi ang alam ko 12 ata yung sa mga regular na scooter. Comment nyo na lang kung mali ako. So yun lang, kaya natutuwa ako kasi hindi na talaga uso yung stereotyping na pag China made, pangit. Ay, China, pangit yan. Diba? Baka magulat ka yung ginagamit mong motor, yung isang parts doon na pinaka-importante, manufacture pala sa China. Diba? So yun lang, sinare ko lang kasi pag upo ko dito, kita ko silang dalawa eh. Tapos inisip ko, sabi ko, may similarities to eh. Oo nga, pareha sila made from China. Pero napakaganda ng performance. Ito, isang araw ko palang nararide sa isang beses ko palang nararide sa DRT. Angkas kaming dalawa ng wife ko. 180 kilos ang dala niya. Walang problema sa makina, walang problema sa suspension, braking system, walang problema. Siguro hindi lang ako sanay ulit ng scooter, kinakabahan ako kapag padaos-dos sobra kasi sanay ako sa declutch na may engine brake. Ito, syempre, mahina lang ang engine brake, sobrang hina lang. Talagang di mo mamamalayan, more on maglalaro ka ng preno. Pero ABS na nga pala din to, front and back. Tapos may traction control din. Kaya nga lahat andito na eh, di ba? So ba't ka ba kukuha ng mas mahal? Wala naman yung mga features na ganito, mag-upgrade ka pa. Eh di doon ka na sa, di mo na kailangan mag-upgrade, di ba? So sunod ulit, ibablog natin yung biyahe natin dito. Ay paplano akong ibiyahe ito papunta ng Gabaldon, Nueva Ecija or Dingalan, di ba? So para makita ng iba na yung salitang made from China, it's just a word. Wala nang silbi yun. It's just a word na lang. Diba? Kasi wala. Proven na eh. Dito pa lang napatunayan niya na wala. It's just a stereotype. Diba? So yun guys. Salamat. Ang haba ng explanation natin. Pero natutuwa ako kasi nakuha natin. Isa tayo sa mga unang batch na nakakuha ng ATR 160 and ang ating unbeatable 400 GT from CF Moto. Don't forget to subscribe guys.